Magandang araw Pilipinas, narito nating update sa panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Tatlong panibagong sama ng panahon ang binabantayan. May bagyo bang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Mga kababayan, sa ating weather update ngayong araw, pag-usapan natin ang tatlong mahalagang weather system na kasalukuyang binabantayan ng mga meteorologists. Una ay ano ang kalagayan ng severe tropical storm Dolphin na nasa Western Pacific. Pangalawa, totoo bang may tatlong panibagong weather disturbances na maaring mabuo sa mga susunod na araw? At ang panghuli, ano ang magiging epekto ng habagat at easterlies sa lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? May banta ba ng panibagong bagyo sa Pilipinas o tuluyan na bang gaganda ang ating panahon? Alamin natin ang kumpletong detalye sa ulat na ito. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe lang sa ating channel. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, bagamat wala tayong aktibong bagyong nakakaapekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, may isang malakas na sistema ang patuloy na binabantayan ngayon ng International Weather Agency. Ito ay ang Severe Tropical Storm Dolphin. Sa pinakahuling datos, patuloy itong kumikilos sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean habang lumalakas pa. Taglay nito ang maximum sustained wind na umaabot na sa 95 km kada oras at malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na sa 130 km kada oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 25 km kada oras. Sa ngayon, nananatili itong malayo sa ating bansa. At batay sa kasalukuyang forecast ng iba't ibang numerical weather models, mababa pa rin ang posibilidad na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa madaling salita mga kababayan, wala itong direktang banta sa ating bansa sa kasalukuyan. Ngayon naman ating pag-aralan, ating suriin ang mas malalim na sitwasyon. Maraming mga nagtatanong bakit may malakas na bagyo sa Pacific ngunit hindi ito papasok sa ating bansa. Narito ang paliwanag natin. Sa kasalukuyan, may umiiral na subtropical ridge o high pressure system sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Ito ang nagsisilbing steering wheel ng bagyo. Sa halip na itulak ang Dolphin papunta sa Pilipinas, ang bagyong Dolphin, ang ridge na ito ang nagtutulak dito patungo sa direksyon ng Japan at ng mas mataas na latitude. Habang papalapit ito sa Japan, inaasahang unti-unti itong liliko pahilagang kanluran at pagkatapos ay pahilaga. Dahil dito, napakababa ng posibilidad na magkaroon ito ng direktang epekto dito sa ating bansa. Gayunpaman, kahit hindi papasok ang bagyong Dolphin sa Philippine Area of Responsibility o PAR, mahalaga pa rin itong bantayan dahil ipinapakita nito na aktibo pa rin ang Western Pacific bilang lugar kung saan madaling mabuo ang mga tropical cyclone. Ngayon naman mga kababayan, dumako naman tayo sa pinakahuling tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng Pag-asa. Batay sa inilabas ng forecast, hanggang tatlong weather disturbances ang maaring mabuo o makapasok sa ating Pag-asa monitoring domain sa loob ng susunod na 2 linggo. Ngunit narito ang magandang balita mga kababayan. Sa kasalukuyang pagsusuri ng Pag-asa, mababa ang posibilidad na ang mga sistemang ito ay maging mga bagyo o direktang makakaapekto dito sa ating bansa. Sa week 1, inaasahang papasok sa Pag-asa Monitoring Domain o PMD ang kasalukuyang Severe Tropical Storm Dolphin, ngunit hindi ito inaasahang tatawid sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasabay nito, may isa pang tropical cyclone-like vortex o TCLB na maaring mabuo sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Subalit sa ngayon, mababa rin ang posibilidad nitong maging isang ganap na bagyo. Habang sa week 2 naman, inaasahang magpapatuloy ang bagyong Dolphin patungo sa Southern Japan. Samantala ang isang TCLB ay inaasahang kikilos din pahilaga patungo sa Japan. May isa pang bagong weather disturbance na maaring mabuo sa silangang Northern Luzon, ngunit ayon sa forecast, mababa ang posibilidad nitong lumakas bilang isang tropical cyclone. Mga kababayan, kung ating babantayan ang pinakahuling datos, wala pang nakikitang senyalis na may bagong bagyo na direktang tatawid sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng forecast period. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan. Sa katunayan, ang mas malaking dahilan ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw ay hindi ang bagyo, kundi ang habagat at easterlies. Ito ang dalawang weather system na patuloy na nagdadala ng moisture sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya kahit walang bagyong tumama, maaari pa rin makaranas ng mga
thunderstorm, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar. Mga kababayan, ang pinagsamang habagat southwest monsoon at ang easterlies at ang localized thunderstorm, ang kombinasyon ng mga ito ang dahilan kung bakit may mga lugar na makakaranas ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang mararanasang panahon sa bawat rehiyon. Unahin natin ang kanlurang bahagi ng Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales at Bataan ay inaasang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan sa buong maghapon, may posibilidad na bigla ang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash flood, lalo na sa mga mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking lugar. Kung kayo ay nakatira sa mga lugar na ito, huwag malitin. Kahit panandali ang malakas na pag-ulan dahil maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at estero. Sa Metro Manila naman, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan at thunderstorm. Muli, ang dahilan na ito ay ang hanging habagat. Hindi inaasahan ang buong araw ng pag-ulan, ngunit kapag nabuo ang mga thunderstorm cells, maaari itong magdala ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa loob lamang na maikling oras. Ito ang tinatawag nating localized heavy rainfall, kung saan ang isang lungsod ay maaring makaranas ng malalakas na pag-ulan habang maaraw naman ang katabing lugar. Kaya kung may mga lakad o biyahe ngayong araw, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. Samantala, sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, ibang weather system naman ang nangingibabaw. Ang mga lugar na ito ay naaapektuhan ng easterlies o mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm. Ang mga pag-ulan dito ay maaring maging katamtaman hanggang minsang malalakas, lalo na sa hapon at sa gabi. Posible ring magkaroon ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kung magtatagal ang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm. Ang mga ito ay ang dulot naman ng localized thunderstorm. Karaniwang nabubuo ang mga thunderstorm kapag mataas ang temperatura sa maghapon at maraming moisture sa atmosphere. Kaya huwag tayong maggulat kung maaraw sa umaga ngunit biglang bubuhos ang ulan sa pagsapit naman ng bandang hapon. Ito ang karaniwang pattern ng panahon tuwing tag-ulan. At tumakot tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, hindi natin kayang kontrolin ang bagyo, ulan o hangin. Ngunit may isang bagay na nanatiling hindi nagbabago, ang katapatan ng Diyos. Katulad ng panahon, dumarating din sa ating buhay ang mga pagsubok na hindi natin inaasahan. May mga araw na tila madilim ang lahat at parang walang kasiguruhan ang bukas. Ngunit ipinapalala sa atin ng awit 46 na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Hindi niya ipinangakong mawawala ang lahat ng unos, ngunit ipinangako niyang sasamahan niya tayo sa gitna ng mga ito. Kaya bawat pagharap natin sa hamon ng buhay, piliin nating magtiwala sa Diyos. Kapag ang ating pananampalataya ay nakasandig sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit maalon ang paligid. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.